Kabanata 2161. 3 beses tumunog ang kampana sa buong Ronde 1 sect sa madaling araw, hudyat ng araw ng torneo. Sa Pearlite Island, tinutulungan ni Dayan at ng iba pang mga babae si Severin na magbihis. Nang maayos na ang kanyang kasuotan, ngumiti si Severin sa kanila. Panahon na para umalis, magsisimula na ang torneo at oras na para pumunta tayo sa arena. Lumabas si Severin ng silid at lumipad sa himpapawid na parang guhit ng liwanag. Katulad ng mga eksena ang makikita sa buong Ronde 1 sect habang napuno ang kalangitan ng napakaraming makukulay na guhit ng liwanag na umaabot sa daan-daang libo. Hindi nagtagal at pinangunahan ni Severin ang kanyang mga asawa patungo sa arena ng sekta, na matatagpuan sa pagitan ng ika-6 na bundok at ika-7 bundok. 10,000 manunood ang pumuno sa arena, at agad na nagdulot ng ingay at atensyon ang pagdating ni Severin. Tingnan ninyo, narito na si Elder Severin. Paano siya naging napakabata? Narinig ko na katatapos lang niyang magtagumpay bilang Paragon. Hindi pangkaraniwan ang kanyang talento. Walang sino man ang makakagawa ng pag-angat mula Supreme Saint patungong Paragon sa loob lamang ng 1 taon. Hehe, sa tingin ninyo kaya niyang makuha ang unang pwesto sa torneo? Malaki ang tsansa niya, sa palagay ko. Wala akong maisip na ibabukod sa kanya na may tunay na pagkakataong makuha ang unang pwesto. Maingat na lumapit si Severin sa arena at hindi pinansin ang kaguluhan. Marami ng elder ang naghihintay sa mataas na plataporma sa itaas ng arena. Halika at maupo ka, Severin, alok ni Miles. Salamat, Pitmaster Miles. Tinanggap ni Severin ang paanyaya at inakay ang kanyang mga asawa bago umupo sa tabi ni Miles. Sinulyapan ni Severin ang mga masisiglang kalahok sa ibaba at sinabi kay Miles na sabik ang lahat para sa torneo. Siyempre naman, sagot ni Miles. Ang kahalagahan ng torneo na ito ay hindi lamang para sa laban ng mga core disciple. Maging ang mga elite disciple ay naglalaban para sa ranggo dahil sa mga gantimpalang ibinibigay ng sekta. Tumango si Severin. Alam niya na ang nangungunang 300 disipulo sa torneo ay makakatanggap ng kani-kanilang gantimpala. Bagamat hindi ganoon kasagana ang mga iyon, mahalaga pa rin sa mga elite disciple ang mga pills at mabababang antas na espiritual na kayamanan, lalo na dahil karamihan sa kanila ay hindi kasing husay ni Severin sa alchemy. Ang nangungunang 100 ay makakatanggap pa ng karagdagang Crystal Spring Pill, habang ang nangungunang 50 ay makakakuha ng katamtamang kalidad na espiritual na kayamanan. Tanging ang nangungunang 10 lamang ang bibigyan ng mas malalaking gantimpala na kinabibilangan ng espiritual na kayamanan, mga teknik, at mga pills. Ilang pamilyar na mukha ang namataan ni Severin sa karamihan, ngunit hindi niya yun masyadong pinagtuunan ng pansin. Kabilang dito si Shyam na kanyang natalo, si Radan, at lalo na ang mga core disciple tulad nina Celeste at Raymond. Tahimik na minamasdan ni Severin ang karamihan at napansin niyang karamihan sa kanila ay mga elite disciple. Iilan lamang ang nasa antas siyam na Supreme Saint, at ang tanging dalawa na nakita niya ay sina Celeste at Raymond. Siya lamang ang Paragon sa sandaling iyon, dahil hindi pa dumarating ang iba pang mga core disciple. Makalipas ang ilang sandali, dahil sa matalas niyang banal na pandama bunga ng kanyang pag-abot sa antas ng Paragon, naramdaman at natukoy niya ang isang titig na puno ng pagnanais na pumatay na nakatuon sa kanya. Isang makukulay na guhit ng liwanag ang mabilis na lumipad at kalaunan ay nagpakita ng isang hindi kapansin-pansin ngunit maayos manamit na binata. Sumabog sa maiinit na usapan ang mga disipulo sa paligid niya. Iyan si Riley. Siya ang ikatlong core disciple. Narinig ko na ilang buwan na ang nakalipas ay nakaabot na siya sa antas ng Paragon. Mukhang totoo nga ang mga balita. May nakakatakot na aura siyang inilalabas. Sino ang mag-aakala na 3 sa 5 core disciple ang umabot na sa Paragon? Nagtataka ako kung sino ang pinakamalakas sa kanilang 5. Sa kanilang mga usapan, nakilala ang taong iyon bilang si Riley. Kaya siya pala si Riley. Sa loob ng 1 taon mula nang sumali siya sa sekta, 2 lamang sa 5 core disciple ang kilala ni Severin, sina Celeste at Raymond. Ang natitirang 3 ay nanatiling misteryoso at bihirang magpakita sa publiko. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Severin si Riley. Nang mapagtanto ni Severin na kay Riley nagmumula ang galit,
naisip niya sa sarili na tila mapaghiganti ang taong iyon. Sa kabila ng hindi pa sila kailanman nagkita o nagkausap, malinaw ang ipinapakitang puot ni Riley. Para kay Severin, maaaring dulot ito ng kamakailang pag-angat niya sa antas ng Paragon. Sa 5 core disciple, sina Raymond at Celeste ang bahagyang mas mahina. 3 lamang ang mga Paragon, sina Riley, Spencer, at Carl. Ang torneo ang kanilang pagkakataong magningning, kaya likas lamang na hindi sila matuwa nang biglang sumulpot si Severin. Inalis ni Severin ang kanyang tingin. Ang ugnayan niya kay Riley ay purong kompetisyon lamang at hindi bunga ng anumang sama ng loob. Biglang may makukulay na guhit ng liwanag ang tumagos sa kalangitan at isang binatang nakasuot ng itim na balabal ang lumapit sa arena kasama ang ilang taong nakapaligid sa kanya. Hindi nagtagal ay nakilala nila ang taong yun bilang si Spencer. Hindi ba iyan si Spencer? Narinig ko na may elemental constitution siya na tinatawag na True Dragon Constitution. Ginagawa siyang kasing lakas ng isang tunay na dragon, at nakabisado pa niya ang isang lihim na teknik na natatangi sa kanyang constitution na sinasabing sapat ang lakas para pumatay ng dragon. Ilang panahon na ang nakalipas mula nang umabot siya sa antas ng Paragon. Nagtataka ako kung kaya niyang talunin ang iba pang core disciple sa torneyong ito. Mas lalo nang nagiging interesante ang mga pangyayari. 3 sa 4 na Paragon ang narito na ngayon. Tumangala si Severin at sinuri ng mabuti si Spencer. Gaya ng inilarawan ng mga disipulo, malakas at umaapaw ang enerhiya at dugo sa katawan ni Spencer. Kahit wala siyang namumukod tanging mga kalamnan, naglalabas siya ng napakalakas na aura. Bagamat maingat niya itong kinokontrol upang hindi kumawala, sapat pa rin ito upang maramdaman ng lahat ang matinding presyon. Ang posibilidad na makalaban si Spencer ay nagdulot ng pananabik kay Severin. Naramdaman ni Spencer na may nakatingin sa kanya sa sandaling makarating siya malapit sa arena. Bigla niyang ibinaling ang ulo sa direksyon ng titig at tiningnan si Severin ng malamig at may bahagyang puot. Sa mga kabataang disipulo na naroon, ang tanging may antas na Paragon ay sina Spencer, Riley, Carl, at Severin. Hindi pa dumarating si Carl noon, at dahil kilala na ni Spencer si Riley, mabilis niyang natukoy kung sino si Severin sa pamamagitan ng pag-analisa. Hindi minamaliit ni Spencer si Severin. Napakahalaga ng sect tournament dahil nagbibigay ito ng pagkakataong makarating sa Midland o maging junior leader ng sekta. Ang ganitong mga oportunidad ay hindi naaabot ng karaniwang elite disciple, at wala siyang balak palampasin ang mga ito. Dahil si Carl ang may pinakamalaking tsansang makuha ang unang pwesto at ang kota para makarating sa Midland, mas binigyang prioridad ni Spencer ang pagkakataong maging junior sect leader, dahil ilalagay siya nito sa parehong antas ni Oscar. Maging ang siyam na pickmaster ay kailangang magpakita ng respeto sa kanya. Ang posisyong iyon ay may kaakibat ding tuloy-tuloy na supply ng iba't ibang resources para sa cultivation, mga high-grade na espiritual na kayamanan, malalakas na teknik, at marami pang iba. Si Carl lamang ang core disciple na sineseryoso ni Spencer. Maaaring malakas ang cultivation ni Riley, ngunit itinuturing ni Spencer ang sarili niyang mas nakahihigit dahil sa True Dragon Constitution. Sa pisikal na katulad ng isang tunay na dragon at may mas malakas na kapangyarihan ng dugo at enerhiya, hindi niya inakalang kayang tapatan siya ni Riley. Ito ang pinagmula ng 70% niyang kumpiyansa na makukuha ang posisyon bilang junior sect leader. Ang biglaang pag-angat ni Severin ay gumulo sa landas na inukit niya para sa sarili bilang susunod na junior sect leader. Iwinaksi niya ang mga iniisip na iyon at mahinahong nagtungo sa isang mas tahimik na bahagi sa gilid ng arena upang magmeditasyon. Inalis din ni Severin ang kanyang tingin. Sa maikling pagpapalitan pa lamang ng titig, natanto na niyang kapwa may masamang intensyon sina Riley at Spencer sa torneo. Bilang kapwa mga Paragon, matatag ang kanilang determinasyon at walang sinuman ang handang umatras. Hindi maiiwasan ang isang matinding labanan sa pagitan nila. Bagamat kapwa nasa huling yugto ng unang ranggong Paragon sina Riley at Spencer, hindi sila ikinatakot ni Severin. Kapag pantay ang lakas ng magkabilang panig, ang labanan ay nakasalalay sa kung sino ang may mas malakas na alas. Ang magwawagi ay halos tiyak na ang mas bihasa sa teknik at mas matalas sa kakayahang panlaban.
Ang pag-abot ni Severin sa rurok ng unang antas ng Paragon ay labis na nagpalakas sa kanyang pangangatawan. Para siyang naglalakad na espiritual na kayamanan, at ang kanyang katawan ay mas matibay pa kaysa sa isang halimaw, marahil ay ilang ulit pang mas malakas kaysa kay Spencer. Ang bawat butas ng kanyang balat ay naglalabas ng kumikislap na liwanag, nilalamon ang espiritual na enerhiya sa paligid sa napakalaki na dami upang alagaan ang kanyang banal na konstitusyon. Ang kanyang mga banal na teknik at kasanayan sa espada ay lalo pang pinahusay ng Enlightenment Stone, at pakiramdam niya ay kaya niyang makipagsabayan kahit sa isang ikatlong antas na Paragon. Habang malalim ang iniisip ni Severin, may biglang sumigaw. Tingnan ninyo, si Carl iyon. Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa iisang direksyon at nakita ang isang maayos manamit na figure na lumalabas mula sa isang makukulay na guhit ng liwanag. Isang napakalakas na presyon ang bumalot sa lahat sa loob ng ilang daang milyang saklaw, dahilan upang mangilabot ang kanilang mga balahibo. Ito ba ang nakakatakot na presensya ng ating unang core disciple? Ang aura pa lamang mula sa ilang milya ang layo ay sapat na para maramdaman kung nahihirapan akong huminga. Iyan ang inaasahan mula sa unang core disciple ng sekta. Ang kanyang aura ay katulad ng sa mga veteranong Paragon. Siya ay reinkarnasyon ng isang sinaunang makapangyarihang nilalang, at mayroon din siyang banal na konstitusyon. Naging Paragon siya matapos lamang ang ilang taon na pagsasanay, at sa tingin ko ay kakaunti lamang sa South Sky ang kayang gumawa ng ganoong tagumpay. Sigurado akong makukuha niya ang unang pwesto sa torneo. Tumangala si Severin at nakita si Carl na lumalabas mula sa liwanag. Ang buong katawan nito ay punong-puno ng lakas ng dugo at enerhiya na tila bumabalot sa kanya na parang isang sapin ng pulang liwanag. Ang bawat paghinga ni Carl ay lumilikha ng maririnig na alon ng hangin na umaalingaw sa kalangitan, at halos maramdaman ng sinuman ang nakapipigil na aura na tila sumasalpok sa mukha. Siya ang mismong anyo ng panganib. Nagliwanag ang mga mata ni Severin at naisip niya sa sarili na mukhang tunay ng karapat-dapat ang reputasyon ni Carl. Mayroon pang higit sa kanya kaysa sa nakikita ng mata. Ang banta na naramdaman ni Severin mula kay Carl ay malinaw na senyales na mas malakas ito kaysa kina Spencer o Riley. Makalipas ang ilang segundo, bumaba si Carl mula sa langit at lumapag sa plataporma. Tumayo mula sa kanilang mga upuan ang ilang pitmaster at elder sa paligid niya at binati siya ng may ngiti. Dito ka, Carl. Matagal-tagal na din. Halika at magkwentuhan tayo. Tumugon si Carl ng isang mainit na ngiti at piniling umupo sa tabi ng pitmaster ng unang bundok. Bahagyang kumunat ang noo ni Severin nang makita iyon, dahil ang ilan sa mga pitmaster na iyon ay kilalang mahilig mambola ng mga taong sa tingin nila ay may pakinabang. Sa kabaligtaran, tanging ang grupo lamang ni Miles ang bumati sa kanya nang dumating siya kanina sa arena. Pinili ni Severin na huwag na lamang iyon pagtuunan ng pansin. Ipinasya niyang ipikit ang kanyang mga mata at magmeditasyon habang hinihintay ang pagsisimulan ng mahalagang torneo na iyon. Ngunit agad na tumingin si Carl kay Severin nang may pagsusuri sa sandaling siya ay maupo. May bahagya siyang ngisi habang minamasdan si Severin ng may pagmamataas. Ikaw siguro si Severin, ang taong nagdulot ng maraming usap-usapan sa buong sekta nitong mga nakaraang araw. Bahagyang kumunat ang noo ni Severin nang marinig iyon. Magbibigay ka ba ng kahit kaunting payo? Hindi naniwala si Severin na basta na lamang siya kakausapin ni Carl ng walang dahilan, lalo na't hindi pa sila kailanman nagkakasalubong mula nang pumasok siya sa sekta. May mapaglaro na tingin sa mga mata si Carl habang sinasabi kay Severin na wala naman. Napakahusay mo. Ang pag-angat mo mula Supreme Saint patungong Paragon sa loob lamang ng isang taon ay isang napakahirap paniwalaan na tagumpay, kaya narinig ko pa iyon kahit nasa seclusion ako. Bagamat parang papuri ang mga salitang iyon, may bahid pa rin ng panunuya at pangungutya. Ang pinakamabisang paraan para guluhin ang isip ng isang tao ay ang kantiin ang kanyang ego. Ipinagpatuloy ni Carl ang kanyang pananalita at tumingin kay Severin ng may pagmamataas. Sa wakas, isang kalaban na karapat-dapat sa aking pansin. Sana ay ibigay mo ang lahat sa torneo. Huwag kang basta-basta agad matanggal. Bahagyang bumigat ang ekspresyon ni Severin at nakaramdam siya ng matinding pagkailang. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay.
Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2165. Ang bahagyang pagmamataas ni Carl ay nagpausbong ng isang mahinang ngisi kay Severin. Mukhang kailangan ko nang ibigay ang lahat ko. Muling nagtuon si Severin at ipinikit ang kanyang mga mata upang magmeditasyon. Marahil para sa isang sinaunang makapangyarihang nilalang tulad ni Carl, isa lamang siyang bahagyang mas malaking isda, at hindi na iyon dapat ikagulat pa. Pagkatapos ng lahat, dahil sa nakaraang buhay bilang isang Royal Paragon, kaya niyang baguhin ang anyo ng South Sky sa isang padyak lamang ng paa. Kaya normal lamang na maliitin niya ang mga Paragon, dahil maaaring iniisip niyang tiyak na sa kanya na ang unang pwesto sa torneo. Naisip ni Severin sa sarili na ano naman kung ikaw ay reinkarnasyon ng isang Royal Paragon. Ang landas ng cultivation ay salungat sa kalooban ng kalikasan, at ito ay isang walang katapusang kompetisyon laban sa isa't isa. Marami na siyang napatay na mga henyo, ang ilan ay mas malakas pa kaysa sa kanya, at nagtagumpay pa rin siya kahit nasa alanganin ang antas ng kanyang cultivation. Sa sandaling iyon, inaliw siya ni Diane at sinabi na huwag niyang dibdibin iyon. Magsisimula na ang torneo at mahalagang manatili siyang kalmado. Siyempre, ayos lang ako, mahal. Tumango si Severin. Ilang salita lamang iyon at hindi sapat para magalit siya. Ipinikit ni Severin ang kanyang mga mata upang magpahinga at tahimik na naghintay. Habang lumilipas ang oras, parami ng parami ang mga disipulo na dumarating sa arena, hanggang sa mapuno ng tao ang bawat sulok. Biglang lumitaw ang libu-libong sinag ng liwanag sa kalangitan, at napuno ng lilang ulap ang paligid. Ang biglaang pagbabagong ito ng mga pangyayari ay nagdulot ng paghanga at pagkamangha ng lahat sa lugar. Dahan-daang iminulat ni Severin ang kanyang mga mata at nakita ang lilang liwanag na lumitaw sa itaas ng arena. Maya-maya pa, isang 10 talampakang siwang sa kawalan ang nabuo, at mula rito ay lumabas si Oscar na nakasuot ng puting balabal at may hawak na horsetail wreath. Tumayo ang lahat sa arena at nagbigay galang sa kanya. Pagbati sa sect leader. Pagbati, iwinagayway ni Oscar ang kanyang kamay at lumikha ng isang hindi nakikitang puwersa na nagpaupo muli sa mga disipulo. Sapat na iyan. Maaari ninyong isantabi ang mga hindi kailangang seremonya. Kasunod ng kanyang utos, iwinasiwas ni Oscar ang espiritual na horsetail whisk at napuno ng makalangit na liwanag ang buong Grundy Uno sect. Ipinapahayag ko ang opisyal na pagsisimula ng Grundy Uno sect tournament. Kasunod nito, ang malakas na tunog ng kampana ay kumalat sa buong Grundy Uno sect, at agad na halos isang malaking arena ang bumaba mula sa kalangitan at nanatiling nakalutang sa ere. Ang arena na iyon ay nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Oscar sa langit at lupa. Tiniyak nilang ang lahat ng espiritual na enerhiya ng mga kalahok sa loob ng arena ay hindi lalabas, upang mapigil ang epekto ng mga labanan sa pagitan ng mga level 9 Supreme Saint. Sa ganitong paraan lamang magagawa ng lahat ng kalahok na ipamalas ang kanilang buong lakas. Sa sandaling lumitaw ang arena, naramdaman ni Severin ang kapangyarihan ng langit at lupa na nagmumula sa mga iyon. Ramdam niya na para itong isang hiwalay na espasyo. Sa sandaling iyon, isa-isang lumipad paitaas ang siyam na Pickmaster at nagpalabas ng mga sinag ng espiritual na liwanag mula sa kanilang mga kamay. May 10,000 sinag na nagsama-sama at naging isang maliit na itim at gintong token na damapo sa mga kamay ng bawat kalahok. Nakakuha rin si Severin ng isa, at napansin niyang ang ulo ng token ay may masela na ukit ng mga dragon at phoenix, habang ang buntot naman ay isang haligi na nagpapakita ng naipong puntos. Habang sinusubukang alamin ni Severin ang gamit ng mga numero sa token na hawak niya, dumating ang siyam na Pickmasters kay Oscar. Isa-isa nilang ipinaliwanag ang mga patakaran ng torneo. Maaari kang makakuha ng puntos sa pamamagitan ng pagkatalo ng kalaban at makausad sa susunod na round. Bukod pa rito naintindihan ni Severin ang mga patakaran matapos ang pagpapaliwanag ni Oscar. Ang bawat token na hawak nila ay katumbas ng 1 puntos. Ang pangunahing prinsipyo ng laro ay simple, agawin ang mga token mula sa kamay ng kalaban upang madagdagan ang sariling puntos. Ang may pinakamaraming puntos ang makakaharap sa mga kalaban na may katulad na puntos matapos umusad sa susunod na yugto.
Kasabay nito, pinapayagan ang lahat ng kalahok na gamitin ang kanilang mga trump cards, gaya ng spiritual treasures, pills, spells, at iba't ibang divine techniques sa arena. Isang tanging limitasyon lamang ang ipinataw, at iyon ay ang hindi pagpatay sa kalaban. Ang mga nasa panganib ng kamatayan ay maaaring tahimik na sambitin ang icon seed habang mahigpit na hinahawakan ang token. Dadalhin sila palabas ng arena. Matapos maipaliwanag ang lahat ng patakaran, opisyal na inihayag ni Oscar na nagsimula na ang torneo. Tinawag ang pangalan ng 2,000 kalahok at pinayagan silang pumasok sa mga arena upang makipagkompetensya. Karamihan sa mga disipulo ay level 2 o level 3 Supreme Saints, kaya pantay-pantay ang laban. Saglit na tinignan ni Severin ang mga laban at nagpas siyang mag-meditate. Pagkalipas ng ilang sandali, napili na ang mga nanalo sa maraming arena, at nagsimula na ang ikalawang round ng torneo. Biglang naging bahagyang mainit ang token sa kamay ni Severin, natanda na siya na ang sunod. Biglang binuksan niya ang kanyang mga mata, at isang liwanag ang sumabog mula sa kanyang pupils. Kaagad na tumayo si Severin at tumakbo papunta sa pinakamalapit na arena, kung saan nakita niyang ang kanyang kalaban ay isang simpleng level 4 Supreme Saint lamang. Nang makita si Severin, ngumiti ng mapait ang kalaban at sinabi, "May mercy on me." Tumango si Severin bilang pagkilala. Pagkatapos, siya ang gumawa ng unang galaw at lumabas ang isang fan-shaped spiritual treasure. Itinaas niya ang kanyang kamay at winala kay Severin, at naglabas ng divine light na humawi sa hangin at lumikha ng huwang gale. Nagdulot ng ngiti kay Severin ang atake ng kalaban, at itinaas niya ang kanyang kamay upang hawakan ang papalapit na hangin. Parang tumigil ang paligid at pinigilan ang hangin na makalusot. Medyo hindi nasiyahan na na-dispel ng ganoon kasimple ang kanyang atake, kumalas siya sa kanyang storage ring at kinuha ang isang golden sword. Isang sonic boom ang direkta na patungo kay Severin. Tumama ang hiwa mula sa golden sword sa katawan ni Severin, ngunit narinig ang clink ng metal at ang tanging nangyari ay mga spark. Nang bumangga ang espada at ipakita na walang silbi ang kahit pinakamalakas na atake ng disipulo, damaloy ang pagkadismaya sa kanya. Ipinasa niya ang kanyang token sa pagkadismaya at sinabi kay Severin, "Panalo ka." Itinaas ni Severin ang kamay upang kunin ang token, na nag-fuse sa kanya at nadagdagan ang isang punto. Ang disipulo na nawala ng token ay na-teleport palabas ng arena. Sa loob ng ilang minuto lamang, natapos ang ikalawang round. Sumunod ang ikatlo at ikaapat na round, at dahil sa antas ni Severin bilang Paragon, nakamit niya ang madaling panalo laban sa maraming disipulo, na ang lakas ay level 6 o level 7 lamang. Parang isang pating sa tangke ng isda, mabilis niyang nakalap ang mga puntos, na kinuha lamang ang kalahating araw upang maabot ang 100 puntos. Sa wakas, nakaharap ni Severin ang kanyang unang karapat-dapat na kalaban, si Riley, isa sa mga core disciples. Sa loob ng arena, nakatayo si Riley na may kalmadong ekspresyon habang pinakawalan niya ang isang pagsabog ng espiritual na enerhiya na kumislap na parang araw sa kalangitan. Ginaya ni Severin ang ekspresyon ni Riley at umiwas sa pagpapakita ng pangangibabaw o pagpapasakop. Ang momentum na sumabog mula sa kanilang mga katawan ay parang mga alon na nagbabanggaan at naglalamasan sa ere. Paminsan-minsan, napupuno ang hangin ng mga dagandong at matitinis na sigaw. Ang tensyon sa eksena ay nagpasiklab ng mga usapan sa hanay ng mga manunood. Sa wakas ay makikita na natin ang dalawang core disciple na maghaharap ng harapan. Tama, napakaliit lang natin kumpara sa mga pating na tulad nila. Hindi man lang ako nakalagpas sa unang round. Kinuha ni Severin ang mga puntos ko sa sandaling pumasok ako sa arena. Hoy, sino sa tingin ninyo ang mananalo, si Riley o si Severin? Kay Riley ako tataya, mas maaga siyang umabot sa antas ng Paragon kaysa kay Severin, at mayroon pa siyang 9 niyang constitution. Taglay niya ang napaka-nakakatakot na kapangyarihan ng araw. Maganda rin ang tsansa ni Riley. Narinig ko na kaya niyang labanan ng mga bagong breakthrough na Paragon kahit siya ay nasa antas siyam pa lamang ng Supreme Saint noon. Sa sandaling iyon, sumagot ang mga taga-suporta ni Severin at sinabing minamaliit nila si Severin. Hindi ba nila naaalala ang mga nagawa niya sa Arctic Heights?
Ginamit ni Severin ang kanyang antas 8 na Supreme Saint upang talunin ang mga mas malalakas sa kanya tulad nina Uzer at Sean. Tumango ang iba bilang pagsang-ayon. Pareho silang mga henyo, kaya sa tingin ko ay halos pantay ang tsansa nila. Natural na umabot ang mga usapang iyon sa pandinig ng ilang mga henyo na nanunood ng laban mula sa kalapit na plataporma. Nagsimulang mag-alala ang mga asawa ni Severin na makikita sa kanilang seryosong mga ekspresyon, ngunit tahimik lamang silang umupo sa tabi ni Miles na umaasang magiging maayos ang lahat. Si Diane ang pinaka nag-aalala sa kanilang lahat. Bagamat isang Paragon si Severin, hindi rin basta-basta si Riley. Nag-aalalang tumingin si Gilda kay Woolrich at nagtanong kung sa tingin niya ay mananalo si Severin. Ayos lang siya. Buo ang tiwala ko sa kanya, sabi nito habang tumitingala sa dalawang kalahok sa arena. Si Spencer, na nakaupo sa medyo malayong lugar, ay nakaramdam ng bahagyang tuwa dahil ang pagkatalo ng alinman kina Riley o Severin ay mangangahulugan ng pagkatanggal ng isang kalaban. Sa mas malayo pa, tahimik na nakatitig si Celeste na nakasuot ng puti kay Severin at sinabi sa sarili na sana ay manalo siya. Severin, mahina ngunit mabigat ang paghinga ni Raymond na nakatayo sa tabi ni Celeste habang nakatingin sa direksyon ni Severin. Nabigo siyang umabot sa antas ng Paragon bago magsimula ang torneo, kaya alam niyang wala siyang tsansang makuha ang una o ikalawang pwesto. Dahil 3 sa 5 core disciple ang mga Paragon, at ang biglaang pag-angat ni Severin ang nagdagdag ng pang-4, na masyado ng maraming nag-aagawan sa pinakamataas na pwesto. Alam ni Raymond na magiging walang saysay lamang ang pagsubok, kaya pinili na lamang niyang huwag lumaban. Mas matagal nang kilala ni Raymond si Severin kaysa sa karamihan dahil nakipagkaibigan siya rito mula pa nang pumasok si Severin sa sekta. Nang pumasok sila sa Arctic Heights, nabigo si Raymond na makuha ang pinakamahalagang relic ni Wildfire, ngunit sa bawat pagkakataong makasama niya si Severin ay lalo niyang nauunawaan ang hindi masukat na tunay na lakas nito. Ang pagkamatay ni Uzer ay lubhang yumanig kay Raymond at nagdulot sa kanya ng matinding takot. Si Severin ay tila isang taong pinapabore ng kalangitan, sapagkat tila walang hangganan ang kanyang pagunlad. Nang magkasama sina Severin at Riley sa iisang arena, bahagyang nakaramdam si Raymond ng pananabik na makita ang pagkabigo ni Severin. Kahit ang pinakamalakas ay natatalo rin. Maaaring ito na ang araw mo, Severin. Hindi kalayuan, iminulat ni Carl ang kanyang mga mata matapos ang isang sandali ng meditasyon. Sinulyapan niya sina Severin at Riley sa arena bago muling ipinikit ang kanyang mga mata. Ang matinding laban na iyon ay maaaring pumukaw ng atensyon ng marami, ngunit para kay Carl, isa lamang itong walang kabuluhang sagupaan ng 2 langgam. Kasabay nito, nakatayo ng mataas sa kalangitan ang mga Pickmaster at pinagmamasdan ng laban kasama si Oscar. Iba-iba ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, at ang una hanggang 5 ay may malamig at walang interes na anyo. Nakaramdam ng bahagyang kaba si Miles ng 7 bundok at bahagyang kumunat ang kanyang noo. Hindi niya inaasahan na haharap agad si Severin sa isang napakalakas na kalaban. Gayon din ang naramdaman ni Daniela. Isang ang Paragon si Riley at napakalakas ng kanyang kakayahan. Noon pa man ay sinuportahan na nila si Severin at binigyan siya ng maraming resources, at kung matatalo lamang siya kay Riley, masasayang lahat ng iyon. Napansin ni Lesyon ang kanilang mga ekspresyon at natawa. Sino ang mag-aakalang mangyayari agad ang isang napakalaking banggaan sa pagitan ng 2 henyo? Sino kaya ang mananalo, si Severin ba o si Riley? Paano kung tumaya tayo kung sino ang lalabas na panalo? Ang unang 5 Pickmaster ay mga taga-suporta ni Carl, kaya malinaw na ikinatuwa nila ang posibleng pagkatanggal ng alinman sa 2. Sa mungkahi ni Lesyon, nagsalita si Holvyang Stan, ang ika-4 na Pickmaster, at sinabi na tataya siya kay Riley. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang 8 antas na pil at iniharap ito bilang kanyang pusta. Ngumiti si Mel Orangemel ng 3 bundok at nag-alay ng isang pirasong ginto. Kay Riley rin ang taya ko. Isama ninyo ako. Mabilis na nailagay ang mga taya, at ang unang 5 Pickmaster ay pawang tumaya sa tagumpay ni Riley. Dumilim ang mukha ni Miles dahil batid niya ang tunay na intensyon sa likod ng kanilang mga kilos. Pagkatapos ay mariin niyang sinabi na tataya siya sa panalo ni Severin.
Si Daniela, Rowan, at Laika ay nag-atubiling sumunod kahit batid nilang haharap sila sa kahihiyan sa sandaling iyon. Ang ginawa nila Sean ay malinaw na pagpapakita ng paghamak sa kanilang naunang desisyon na suportahan si Severin sa halip na si Carl. Ang pagtaya ay tila nagpapakita ng malinaw na pabor kay Riley, na nakaramdam ng nangyayari at tumingin ng may pagkakontra kay Severin. Sasagipin kita sa karagdagang pagdurusa kung susuko ka. Tumawa si Severin sa sarili at natagpuan itong nakakatawa na iisipin ni Riley na basta susuko na lamang siya. Ang pagsasanay para sa pag-abot ay esensyal na ehersisyo sa pagsubok sa mga batas ng langit. Maari lamang maabot ang rurok ng kakayahan ng isang tao sa pamamagitan ng pagdaan sa walang katapusang hamon, at kung gaano man siya pinahahalagahan ng mga nakatatanda ay walang kahulugan sa kanya. Susubukan ko ang aking pagkakataon, sagot ni Severin. Tumitig siya kay Riley, na naramdaman ang nakakasakal na aura nito. Ang espiritual na kapangyarihan ay dumadaloy sa katawan ni Riley, na ang mga kalamnan ay napalakas sa paghahanda. Napangisi si Riley at sumigaw. Hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Lumabas ang isang masamang ngiti sa mukha ni Riley, kasabay ng malakas na pagtaas ng aura. Ang hangin ay hamampas sa arena, na hinihiwa ang kalawakan na parang mga dinakikitang kutsilyo at nagdulot ng matinis na tunog. Tumalon si Severin sa ere at itinataas ang kanyang kamay upang harapin ang paparating na hangin. Isang malakas na dagandong ang narinig, at ang hangin ay agad na nawala. Ang na-neutralize na atake ay nagdulot ng pagtawa kay Riley. Tinawag niya ang isang siyam na talampakang espada, na naglabas ng berdeng enerhiya na mabilis na kumalat sa buong arena. Ang berdeng balabal ni Riley ay malakas amang huni na hamihip sa hangin dahil sa pagtaas ng enerhiya. Ang aura niya ay bumalot sa bundok at nagkaroon ng kakaibang paghanga na tulad ng sinaunang bundok. Ang shockwave ay nagwasak sa lahat ng malapit, at pinagsama ni Riley ang lahat ng espiritual na enerhiya sa espada bago utusan, patayin mo siya. Bilang tugon, 1,000 talampakang liwanag ng espada ang lumitaw sa kalangitan at hiniwa ang espasyo ng napakabilis. Ang target ay si Severin. Nagsimulang bumuo ng mga bitik sa arena na idinisenyo para sa mga labanan ng Level 9 Supreme Saints. Ang malakas na aura ay lumikha ng mga shockwave na nagdulot sa maraming disipulo na matamba. Iyan ba ang lakas ng isang Paragon? Ang mga shockwave ay sapat na para itulak kami. Sobrang lakas niya. Grabe, may kahinaan si Severin. Mas mabuti pang sumuko kaysa hayaan ang kanyang reputasyon ay masira ng pagkatalo. Narinig ni Severin ang mga sigaw ng mga nanunood, ngunit wala siyang panahon upang pag-isipan ang opinyon nila dahil ang berdeng liwanag ng espada ay mabilis nang papalapit sa kanya. Maingat niyang itinaas ang kamay at pinakawalan ng maraming alon ng madilim at ginto na enerhiya mula sa kanyang katawan. Isang malakas na tunog na parang kampana ang tumunog sa buong lugar. Kabanata 2170. Ang palm-sized na dark gold bell ay lumitaw sa kamay ni Severin at lumaki hanggang sa laki ng isang burol matapos itong tawagin. Binalot nito ang kanyang ulo, at isang alon ng enerhiya ang bumaba mula sa kampana upang bumuo ng proteksyon sa paligid ng katawan ni Severin. Lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis na nalampasan na nito ang reaksyon ng karaniwang practitioner. Tinawag ni Severin ang Dark Gold Bell ilang millisecond bago tumama ang berdeng liwanag ng espada. Ang spark mula sa banggaan ay tila sumipsap ng kulay ng araw, na ginawang madilim ang mundo. Isang malaking shockwave ang lumabas mula sa arena na nagwasak sa lahat sa loob ng ilang milya. Ang mga pag-uga ay naramdaman ng mga bundok maraming milya ang layo, na parang nagkaroon ng lindol. Dahil nasa gitna ng pagsabog, kinailangang tiisin ni Severin ang matinding puwersa. Ang proteksyon ay tinamaan ng husto na ang kampana ay nagsimulang maglabas ng iyak. Sa pagtingin sa pangyayaring iyon, ipinadala ni Severin ang kanyang espiritual na enerhiya papunta sa kampana. Ang nakapinsalang shockwave ay dumaan ng mabilis, at nagkalat bilang mga aura sa kalangitan. Malakas ka, bilib ako sa iyo, sabi ni Riley sa gulat matapos mabigo siyang sirain ang protection ni Severin. Ang gulat ni Riley ay naging matinding determinasyon, habang ang nakamamatay na aura ay sumiklab mula sa kanyang mga mata. Tila nagkaroon ito ng halos solidong anyo na may bahagyang pulang liwanag.
Parang demonyo na lumalabas mula sa impyerno, pinakawalan ni Riley ang higit pang enerhiya habang ibinuhos ang kanyang Paragon level attainment sa kanyang espada. Mamatay ka! Tumalon siya sa hangin at umatake kay Severin. Melee combat, tumawa si Severin nang makita ang intensyon ni Riley na makipaglaban ng malapit at subukan ang kanilang pisikal na lakas. Sa isang galaw ng kanyang kanang kamay, tinawag niya ang Scarlet Sky Sword at pinakawala ng kanyang espiritual na enerhiya. Ang enerhiya ay rumagasa sa kalawakan, at nawala siya sa isang kisap mata patungo kay Riley. Hindi pa umabot ng isang segundo, nagbanggaan sila sa ere gamit ang kanilang espiritual na kayamanan. Ang mga shockwave at apoy ay dumagsa, ngunit naramdaman ni Riley na baka siya ay nasa disbentahe sa close combat. Ang pisikal na lakas ni Severin ay sobrang lakas, na parang mabangis na hayop sa anyong tao. May masamang pakiramdam si Riley habang nagpapatuloy ang laban. Gaano kalakas ang kanyang katawan? Bawat banggaan ay nagdulot sa palad ni Riley na manghina, na pinipilit siyang i-adjust ang espiritual na enerhiya sa kanyang energy core upang makabawi sa impact. Si Severin, sa kabilang banda, ay puno ng enerhiya, kumpiyansa, sa kanyang fighting spirit. Sa sandaling na-distract si Riley ng pisikal na lakas ni Severin, ngumisi siya. Huwag kang ma-distract habang nakikipaglaban tayo. Pinakawalan ni Severin ang isa pang alon ng walang katapusang enerhiya at dugo, parang usok na sumasagap sa presensya ng kaaway. Ang kanyang pisikal na lakas ay muling tumaas, at sinamantala niya ang sandaling pagkukulang ng konsentrasyon ni Riley upang ihagis ang isang dambuhalang suntok sa katawan ni Riley.